12 rarest animals na makikita sa Taal Lake. Alam nyo ba na ang Taal Lake ay hindi lang basta magandang tanawin sa Batangas? Sa likod ng tahimik nitong tubig, maraming rare animals na matatagpuan lamang kadalasan dito. Pinoy's World TV. Number 12. Philippine Bulbul. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong ibon na tumatalon sa sanga. Pero ang Philippine Bulbul ay endemic sa Pilipinas. Ibig sabihin, natural itong matatagpuan sa bansa natin at hindi basta-basta makikita sa ibang bahagi ng mundo. Sa paligid ng Taal Volcano Protected Landscape, ang ganitong ibon ay parte ng mas malaking ecosystem na hindi lang nakadepende sa lawa, kundi pati sa mga puno, damuhan at kagubatan sa gilid nito. Mahalaga sila dahil tumutulong sila sapagkat nagkakalat sila ng buto at halaman para sa balanse ng insect population. Minsan, ang mga ibong tulad nito ay ang unang nagbibigay ng clue kung healthy pa ba ang isang lugar. Kapag maraming native birds, ibig sabihin may sapat pang halaman, pagkain at tirahan dito. Number 11. White-eared brown dove. Ito ay endemic rin sa Pilipinas at kilala sa mas tahimik, mas tagong pamumuhay kumpara sa karaniwang kalapati sa syudad. Ang white-eared brown dove ay mas madalas makita sa mga lugar na may puno at vegetation. Kaya kapag nakikita ito sa protected landscape, magandang senyales yun na may natitira pang natural habitat sa paligid ng Taal. Hindi man ito kasing sikat ng tawilis or sea snake ng Taal, pero mahalaga ito sa ecosystem. Bilang fruit-eating bird, tumutulong ito sa dispersal ng seeds. Sa madaling salita, habang kumakain ito ng bunga, nagiging parte ito ng natural reforestation. Number 10. Luzon Bleeding Heart Pigeon. Mas dramatic naman ang ibong ito. Hindi ito horror animal pero ang itsura nito ay talagang kakaiba. May pulang marka ito sa dibdib na parang may sugat o patak ng dugo, kaya tinawag itong bleeding heart. Ang species na ito ay endemic sa Luzon at isa sa mga ibong nagbibigay ng uniqueness sa mga protected areas sa ating bansa. Dahil mas gusto nito ang forested habitats, hindi ito basta-basta nakikita sa open areas. Kaya kung may record nito sa Taal Volcano Protected Landscape, ibig sabihin, mahalagang bantayan ang natitirang habitat sa paligid ng lawa. Marami sa mga bleeding heart pigeons ng Pilipinas ay ground dwelling. Ibig sabihin, madalas silang naghahanap ng pagkain sa lupa, kaya sobrang vulnerable nila sa habitat loss dahil sa mga cats at mga dogs na nanguhuli sa kanila. Number 9. Philippine Flying Dragon or Dracospilopterus. Hindi ito totoong lumilipad na parang ibon pero kaya nitong mag-glide mula puno papunta sa ibang puno gamit ang parang pakpak na balat sa gilid ng katawan. Documented ito sa Taal Volcano Protected Landscape, lalo na sa mga lugar na may puno tulad ng paligid ng Romandan Falls sa mataas na kahoy. Ang kakaiba rito, endemic ito sa ilang bahagi ng Pilipinas lamang, kaya hindi ito simpleng butiki lang ano. Kapag nakita mo ito, maaaring mapagkamalan mo lang ordinaryong lizard. Pero kapag bumuka ang gilid ng katawan nito at nag-glide, para kang nakakita ng mini dragon sa totoong buhay. Number 8. Marbled Water Monitor. Sa Tagalog, mas kilala ang monitor lizard bilang bayawak. Pero hindi lahat ng bayawak ay pare-pareho at ang species na ito ay documented sa Taal Volcano Protected Landscape. Karaniwang makikita ang monitor lizard malapit sa tubig, ilog, lawa at basang lugar, kaya swak na swak ang habitat sa paligid ng Taal. Kumakain sila ng isda, itlog, maliit na hayop, bangkay at iba pang pagkain na makikita sa paligid. Dahil dito, parang natural clean-up crew sila ng system.
Ang bayawak ay madalas kinakatakutan, pero sa kalikasan, mahalaga sila. Kapag nawala ang ganitong predator at scavenger, pwedeng maapektuhan ang natural balance ng mga lugar. Number 7. Platymantis mimulus. May maliit pero super halagang palaka. Documented ito sa Romandan Falls area sa loob ng Taal Volcano Protected Landscape at ang conservation status nito ay near threatened. Hindi ito tulad ng karaniwang makikita sa kanal. Ang palakang ito ay kilala sa Pilipinas dahil maraming species sa genus nito ay endemic at highly dependent sa specific habitats. Ibig sabihin, kapag nasira ang tirahan nila, mabilis sila maaapektuhan. Isang interesting na detalye lamang ha. Ang survey, hindi man ito nahuli pero narinig ang tawag nito na parang wit-wit sa biodiversity research. Minsan, sapat na yung makarinig ka ng tawag o call ng palaka para ma-detect na nandyan talaga ang mga individual na iyon. At number 6, Tokay Gecko. Oo, kilala ito ng marami dahil sa malakas nitong tunog na tokay. Pero sa conservation records, ang Tokay Gecko ay tinuturing na near threatened. Bakit? Dahil matagal na itong hinuhuli para gawing pet, gamitin sa traditional medicine trade o ibenta sa illegal wildlife market. Sa Taal Volcano Protected Landscape, naobserbahan ang juvenile, sub-adult at adult individuals ng species na ito sa Volcano Island. Kahit mukhang common sa ibang lugar, mahalaga pa rin itong bantayan. Ang tuko ay natural na predator ng insects. Kung nasa tamang habitat siya, tumutulong siya sa pagkontrol ng pest population. Number 5. Rhinogobius flavoventris. Ito ay isang maliit na goby fish na known only from Taal Lake. Ibig sabihin sa records, dito lang talaga ito kilala. Maliit ito, umaabot lamang ng ilang sentimetro, kaya hindi ito kasing sikat ng maliputo o tawilis. Pero sa science, minsan mas maliit na hayop, mas malaki ang kwento. Dahil kung isang species ay matatagpuan lang sa isang lawa, sobrang vulnerable nito sa population at pollution, invasive species, overfishing at pagbabago ng water quality. Ang mga goby ay madalas nasa ilalim o malapit sa lake bed. Sila ang mga tahimik na bahagi ng food web na hindi napapansin. Pero kapag nawala sila, may domino effect sa ibang isda at predators. Number 4. Gnatholepis volcanus. Sa pangalan pa lang, Volcanus, ramdam mo ng koneksyon nito sa volcanic environment ng Taal. Ito ay hindi kasing sikat sa mga palengke at hindi ito headline sa news, pero isa ito sa mga species na nagpapakita kung gaano ka-unique ang Taal Lake. Dahil ang lawa ay dating konektado sa dagat, may mga hayop dito na nag-adapt habang unti-unting nagbabago ang tubig mula maalat, naging brackish hanggang naging freshwater na. Ang maliit na isdang ito ay parang living evidence ng history ng Taal. Tahimik lang sa ilalim ng tubig, pero dala-dala ang kwento ng pagbabago ng isang buong lawa. Number 3. Maliputo. Scientific nito ay Caranx ignobilis or giant trevally. Sa dagat, malawak ang distribution ng isdang ito. Pero ang kakaiba sa Taal ay meron itong freshwater adapted population. Dahil ang Taal Lake ay dating konektado sa dagat sa pamamagitan ng Pansipit River papuntang Balayan Bay, may mga isdang dating marine o migratory na nakapasok at naka-adapt sa lawa. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang maliputo. Sa Batangas, mahalaga ito dahil hindi lang sa biodiversity ito, kundi pati sa kultura at pagkain. Mataas ang value nito dahil sa lasa at rarity. Pero dahil mahalaga rin ito sa ecosystem, kailangang bantayan ng migration route nito lalo na sa Pansipit River.
Interesting fact, ang giant trevally sa dagat ay kilala bilang malakas at aggressive predator, pero sa Taal, ang kwento nito ay hindi lang tungkol sa laki o lakas, kundi tungkol sa adaptation. And number 2, tawilis. Siyempre hindi mawawala ito. Ang Sardinella tawilis ang isa sa pinaka-iconic na hayop sa Taal Lake. Ito ang world's only freshwater sardine at endemic lamang ito sa Taal Lake. Ibig sabihin, kapag nawala ang tawilis sa Taal, mawawala ito sa buong mundo. Ganun kaseryoso ang usapan natin. Ang tawilis ay maliit, schooling fish at kumakain ng plankton. Mahalaga ito sa food web dahil nagsisilbi itong tulay sa pamamagitan ng maliit na organism sa tubig at mas malalaking predators. Pero dahil matagal na itong hinuhuli bilang pagkain, kasama ang pressure mula sa overfishing, invasive species at pollution, naging endangered na nga ito ngayon. May mga datos na nagpapakitang bumaba ang mga lalaki at malalaking production ng isda sa Taal Lake sa paglipas ng panahon. Kaya ang tawilis ay hindi lamang simpleng ulam. Hindi lang to simpleng pang pasalubong. Isa itong warning sign. Kapag bumaba ang tawilis, may sinasabi ang lawa. Kailangan na natin tong alagaan talaga. Number 1, duhol matapang or Taal Lake Sea Snake, or tinatawag ding Philippine Freshwater Sea Snake. Isa ito sa pinaka-kakaibang ahas sa buong mundo. Bakit? Dahil sea snake siya, pero hindi siya nakatira sa dagat. Sa Taal Lake, siya ay nabubuhay doon at may kagulat-gulat pang pangyayari dito. Isa ito sa napakakaunting true sea snake sa buong mundo na nabubuhay sa freshwater. Endemic ito sa Taal Lake. Ibig sabihin, dito lang siya matatagpuan. Wala sa ibang lawa, wala sa ibang bansa. Isang species, isang tirahan, at yon ay ang Taal. Venomous ito pero hindi ibig sabihin na dapat itong patayin. Tulad ng maraming ahas, mas madalas nitong iwasan ng tao. Mas malaking banta sa kanyang tao, pollution, pagkasira ng tirahan at takot ng mga tao sa ahas. Ang duhol matapang ay perpektong simbolo ng Taal Lake. Mysterious, rare, dangerous kung hindi nirerespeto, pero sobrang mahalaga sa kalikasan. Kaya sa mga susunod na araw na makita natin ang Taal Lake, hey, huwag natin itong tingnan bilang tourist spot o magandang background sa litrato. Sa ilalim ng tubig at sa paligid ng lawa, may mga hayop na dito lang nabubuhay. May mga ibong umaasa sa natitirang puno at may mga species na pwedeng mawala kung hindi aalagaan. At kung nagustuhan niyo po ang ating video for today, please comment naman, I like it. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-comment, mag-like at mag-share ng ating munting channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito, at may Pinoy's World TV. Mag-subscribe, like, share, and comment na lang ha. Goodbye guys!